kitang-kita na talagang walang ilangan at wala pong inutos, hindi pala inutos ng director na kailangan maging sweet ka kay Raisa. Let them be. Walang kailangang i-rush, no? Hindi kailangan madaliin. Para hindi naman masyadong masayang yung paghihintay ni Bimbi, 'di ba? Direk Ay Sigera, abay may pahiwatig kay Mr. Bimbi Aquino and Miss Raisa May Dizon. Imposibleng hindi dumaan sa FYP mo ang mga clips ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap sa Itbulaga. The internet is currently losing its mind over this duo honesty and deserve, pero habang busy ang bawat kapatid sa pag-ship at pag-analyze ng bawat glance, ngiti at asara nila, mismong ang resident TV director at former child star na si Direk Ay Sigera na ang nagpababa ng opisyal na pahayag, sapagkat sa isang eksklusibong panayam nagbigay ng pahiwatig si Direk Ice kung ano nga ba talaga ang tunay na nararamdaman ng buong production team sa chemistry ng dalawa. At ang sagot ay malalaman natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, of course, panoorin natin ang short video clip na ito kung saan it was taken and credit to Manila Bulletin, ang short interview with Direk Ice. Let's watch this. At sumisikat Alam mo, sobrang natutuwa ako. Siyempre, di ba nga, nung magkakasama kami sa pelikula, kaya liliit pa nila, alam mo yun. And now that nagkakaroon ng Navy, ang sarap lang panoorin. Ang sarap lang because they're very comfortable with each other, alam mo yun. And nakikita mo talaga that they enjoy each other's company. So, I'm just glad that we're there to see it. So, yan ang ilan sa mga interview ni Direk Ay Sigera, no? Doon po sa kanya pong interview with Manila Bulletin. So, kung i-breakdown po natin si Direk Ay statement, the fact and the vibe. Ano nga ba ibig sabihin ng pahiwatig ni Direk Ay? So, ito yung ilan sa mga breakdowns ng pinakamahalagang puntos no, mula sa kanyang pahayag from zero script, all natural energy. Sa mundo kasi ng Philippine showbiz, sanay tayo sa mga forced love team at scripted dynamics para lang makahakot ng ratings. Pero pinalagan yan ni Direk Ice, clarified na walang utos mula sa creative team o sa mga namumuno ng noontime show. Lumalabas lang daw ang natural banter at kulitan ng dalawa habang umeere ang show. Hindi kailangang ipilit ang mga moment kusa itong nangyayari dahil magaan ang loob nila sa isa't isa. And then, on-cam versus off-cam consistency. Isa sa mga pinakamalaking flex ni Direk Ice para sa Raisa May Beam, duo or maybe, ay ang kanilang pagiging pareho harapan man ng camera o sa likod ng entablado. On-cam, makikita mo yung asaran, palitan ng hirit at suporta sa mga segment off-cam. Walang nagbago, chill pa rin, nag-uusap at sobrang bait sa isa't isa kapag commercial break o rehearsal. Meron din silang tinatawag na comfortable zone accomplished. Para kay Direk Ice, mahalagang magkaroon ng safe at masayang environment ang kanilang mga talents. Nakikita niyang parehong very happy and comfortable sina Raisa May at Bimbi sa bagong setup na to. So, yung kanilang Maybid phenomenon, bakit benta sa Gen Z? Hindi lang to simpleng showbiz moment. Ito'y isang cultural reset para sa mga noontime TV viewers. Bakit ba nauhook ang mga netizens sa kanila? So, pag po tayo ay nagkaroon ng tinatawag na deep dive analysis, meron kasi silang tinatawag na nostalgic factor. Si Raisa sa Aling Maliit, si Bimbi Aquino bilang modern son of Chris Aquino, 'di ba? Modern dynamic, unfiltered banter plus respectful chemistry. So, ang certified yung kanilang internet verdict, certified and organic na the nostalgia ship at yung binabalikan natin, 'di ba? Pinalaki ng buong Pilipinas si Raisa May Bimbi Aquino mula sa pagiging Little Miss Philippines 2012 champions at ang ating paboritong Aling Maliit. Lumaki siyang may angking wit, galing sa komedya at husay, sa pakikipagkapwa. Si Bimbi Aquino naman ay bunsong anak ng
queen of all media na si Chris. Mula sa pagkabata, exposed na sa mga media attention, pero lumaking napakalaki at maayos makitungo. Ngayon pareho na silang nagbibinata at nagdadalaga. Ang makita silang nagpapakita ng magandang samahan sa pambansang telebisyon ay nagbibigay ng sobrang nostalgic yet fresh feeling sa mga manonood. Pure respect and good manners. Hindi lang basta asaran yung nagaganap. Pansin ng mga karamihan ng mga netizen ang pagiging gentleman ni Bim at ang pagiging witty at grounded ni Raisa. Si Bimbi ay palaging nakaalalay, marunong respeto at makinig, habang si Raisa May naman ay hindi nawawalan ng poise habang sumasabay sa biruan. So bakit organic ang Raisa at Bim tandem, no? Or ang maybe duo? Kasi sa aspeto na ito, hindi sila pilit na showbiz team, Raisa and Bimbi. Dynamic scripting, may nakahandang linya, walang galaw purely spontaneous at natural. Off-cam, interaction cold o hiwalay. Kapag patay ang ilaw, consistent na magkaibigan pa rin. So, wala pong tinatawag na management input, no? Wala pong pinifeed sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano yung dapat na makita sa kanila. Wala pong ganun. According po dun sa interview ni Direk Ice, no? Hindi na lang natin pinahaba kasi baka makapiright tayo eh. So, according dun, kung babasahin niyo po yung mga sinabi ni Direk Ice, sinasabi niya dito na natutuwa siya kasi sa unang pagkikita pa lang ni Raisa May at ni Bimbi dun sa telebisyon, on-cam, kitang-kita na talagang walang ilangan at wala pong inutos, hindi pala inutos ng director na kailangan maging sweet ka kay Raisa para mag-viral kayo. Hindi. Kumbaga parang totoo nga yung sinabi ni Bim doon sa kanya pong mga statement na worth the wait talaga si Raisa. Kumbaga si Bim ay nasa tamang panahon na kumbaga nasa tamang direksyon, ano? Kung paano niya po ipapasok yung buhay niya muli dito kay Raisa, na sila po ay nag-slow down sa kanilang communication at friendship ng mga panahon na si Bim ay busy sa kanyang mami. So, kaya naman tuwan-tuwa din po yung mga production team and directors para kay Raisa May at kay Mr. Bimbi Aquino, no? So, dahil dito, minsan, masayang panoorin po yung dalawa, 'di ba? Nagkakaroon pa sila ng mga patagong ngitian, 'di ba? So, ano nga ba yung susunod na kabanata sa pahiwatig ni Direk Ice? Malinaw ang mensahe, let them be. Walang kailangang i-rush, no? Hindi kailangang madaliin. Kung ano man po at saan man po patungo, ito pong si Bim at si Raisa. Basta parang ngayon, ini-enjoy lang po nila yung moment. Hindi po nila kailangan magpa-apekto sa mga nakapaligid sa kanila na nandun sila sa punto ng buhay nila that they wanted to know each other's well. At hindi kailangan madaliin na kailangan nandun na sila sa second level ng kanilang friendship. Kasi alam naman natin that friendship is the best foundation of any relationship. So mas maganda na bago sila pumasok dun sa pinakamalalim na estado ng kanilang relationship, mas magandang kilalanin muna nila yung isa't isa, patibayin nila yung kanilang pagkakaibigan, 'di ba? Para hindi naman masyadong masayang yung paghihintay ni Bimbi, 'di ba? Walang kailangan silang i-rush, walang kailangang labisan at walang kailangang ipilit. Ang ganda ng napapanood natin sa Itbulaga araw-araw. Ito po yung produkto ng tunay na pagkakaibigan at magandang samahan sa set. So, inamin ni Direk ay sa walang halong script, walang utos ng mga management, utos ang mga cute moments ni na walang parang script sa mga moments nila Raisa at Bimbi. Pure genuine vibes lang talaga yung kanilang nakikita. So parang sinasabi, ang verdict po ng mga nag-a-analyze at nakakapanood at sumusubaybay kay Raisa at kay Bim, sila po talaga yung yung realness level is 1,000%. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV, and DarEds channel. God bless everyone!